Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsabaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Elena Hernandez. Sabi niya, huwag na lang tayong manood ng kay Gerald para mabawi na lang natin sa kabastusan na ginawa nila sa Di Alibay. Huwag na lang nating pabayaan ng Di Alibay. Panoorin pa rin natin basta ang support natin sa Kim Pao, walang bitawan mga ludi. Di Alibay ay pataasin natin ang Kim Pao. Tama po kayo dyan, Ginang Elena Hernandez. Huwag nating bitawan ang Di Alibay. Kasi parang pinatunayan natin mga kakimpaw yung binabato ng bashers na flop, na mahina ang Di Alibay. Diba? Patuloy lang tayong sumuporta at huwag tayong magpadala po sa mga nangyayari pong negativity ngayon. Kasi may rason po kung bakit nalipat ang Di Alibay mga kakimpaw. Kaya sana wag na lang po nating pakadibdiben at wag nating pakaseryosohin yung mga nangyayari ngayon. Kasi parte po talaga yun ng trabaho ni Kim and Paolo dito po sa showbiz industry. Tandaan nyo ba mga kakimpaw yung umiyak si Kim Chu sa interview dahil hindi niya nga po expected na ilalagay ang Di Alibay sa first slot? Umiyak doon si Chinita Princess, 'di ba? Ngayon binabalikan po yan ng mga Kimpaw fans at sinasabing nasayang ang luha ni Chinita Princess dahil ililipat lang din naman daw ang Di Alibay sa second and sa third slot. Sobrang saya pa naman ni Chinita Princess sa first slot mga kakimpaw, no? Pero ngayon, ililipat na sa second and third slot sa mga susunod po na buwan. Pero kahit nasan pa yan ilagay mga kakimpaw, hayaan na po natin. Support na lang din po tayo para makatulong din tayo kay Kim and kay Paolo. Ramdam po ni Kim and Paolo ang disappointment natin. Kaya nga po pinakalma nila tayo ng bonggang-bongga. At doon pa lang, dapat na po tayong kumalma, okay? Kumalma. Okay na yun mga kakimpaw. Tama na po ang pagkalungkot ninyo kasi mas stress lang kayo, happy lang tayo, okay? Samantalang next comment, mula naman po kay Jackie Garcia. Sabi niya, Kimi, so humble and have a good heart. We love you, Kimi, however, still the management should be the one who should explain to Kim Pao fans. And you cried, Kimi, when MJ interview. You saw that case, you actually don't know the fact that you're just temporary in that time slot. I know you're trying to ease us, and no worries, Kimmy, we will support you all the way, but we will boycott the other shows and watch yours only. So yes, tanda po namin yun, Ginang Jackie Garcia. Yung umiyak si Chinita Princess dahil nga po hindi niya expected na magiging first slot ang Di Alibay. So nasayang talaga yung luha ni Kimi, no? Kasi ililipat din po pala sila sa second slot tapos magiging third slot. 'Di ba? Nasayang yung luha talaga ni Chinita Princess doon, no? Hindi iiyak si Kim Cho niyan kung alam niya mga Kimpaw na second slot or third slot ililipat ang Di Alibay, di po ba mga kakimpaw? So nasayang talagang pag-iyak ni Chinita Princess. At dahil nga po sa sandamakmak na batikos na tinanggap po ng ABS-CBN, meron pong parang patama si Ginoong Rod Magaro. Sabi niya, ang tatapang ng ibang mga fandom ngayon, parang sila na may-ari ng artista ng istasyon, ng pelikula, ng endorsement, ng isusuot, ng isusubo, ng palabas, ng kikitain. Ngayon, sinagot po ito ni Vince. Sabi ni Vince, obvious naman sinang tinutukoy nito Rep PBB. Well, dahil ang mga fandoms ang bumubuhay ng estasyon, pelikula, artista, at sumusuporta ng ini-endorse ng artista. Sila na din ang nagpo-promote at nagpapakain ng mga press, if may press con, na sana gawain yan ng production at management. Sabi niya pa,
We don't act like we own the artist. Pinaglalaban lang namin kung ano dapat ang binibigay na respeto sa kanila. As if naman ikaw di nabubuhay sa mga viewers at audiences mo. Alam ng management gaano karaming bashing ang nakukuha ng dalawa pero they don't care. They are so greedy. So talagang palaban po ang mga Kim Pao fans. Talagang pinaglalaban po nila yung side nila. Kasi every time po mga kakimpaw na may pa-press con or media con si Kim and Paula Avellino sa mga magiging project nila, ang mga pakain at catering ng mga Kimpaw Fans Club. Kimpaw fans, 'di ba? Hindi po tinipid, talagang nag-e-effort sila mga kakimpaw. Kaya sana, wag naman nilang ginaganyan ng mga fandom, 'di ba? Dahil yan talaga ang bumubuhay sa mga artista. Sumusuporta, 'di ba, unconditional love. Kaya sana wag kino-question yung pagmamahal at yung galit nating mga fans. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito mga kakimpaw sa naging post nga po ni Chinita Princess na account kanina. So napansin niyo po ba yung first sentence sa post niya na hola? So yung hola po, 'di ba, ang language na yan ay Spanish sa Spain mga kakimpaw. Therefore, I conclude na baka nag-aaral po ng Spanish language si Chinita Princess. Sabi nga po dito mga kakimpaw ni Jezebel, wala na siya sa Paris. Nasa Spain na siya. Hola Kimberly. So right after na mabasa ko tong post ni Jezebel, doon ko napagtagni-tagni na baka nag-aaral si Chinita Princess ng salitang Spanish or ng salitang Spain. Kasi dati mga kakimpaw, yung teacher ko dati, bago siya magturo po ng Spanish, nag-aral talaga siya sa Madrid, sa Spain, ng isang buwan ng salitang Spanish. Tapos pakabalik niya po sa school, ayun, matatas na siyang magsalita ng Spanish mga kakimpaw. Yung hola, buenos dias, buenas tardes, me llamo, mga ganyan mga kakimpaw. And ayan, na may natutunan naman tayong konti lang naman mga kakimpaw. Kaya asahan na po natin na pagbalik ni Chinita Princess, marunong at mahusay na yan ng salitang Spanish. Buenos dias, me llamo Chinita Princess. Na-curious tuloy ako mga kakimpaw kung anong series ang gagawin nila ni Paulo tapos Spanish or Spain yung language. Naku, nakaka-excite to mga kakimpaw ha. So, ibig sabihin wala siya sa Paris. Nandirito na po siya sa Spain para mag-aral ng lengguaheng Spanish na may kaugnayan po sa upcoming series ni Chinita Princess and Paulo. So kayo ba, anong masasabi niyo dito mga kakimpaw? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.